Magandang umaga, Ciao Shanghao at Ho Chaki sa mga tagapakinig natin dito sa DWBL 1242 AM band, ang himpilan ng serbisyo publiko at sa mga sumusubaybay sa ating social media account sa Facebook at sa YouTube channel. Ako ay yung agarang serbisyo lady, Dr. Hilda Ong, ay lubos na nagagalak na muling maging kabahagi ng iyong umaga o anumang oras diyan sa inyong kinaroroonan. Masaya ako makapaghatid muli ng tamang impormasyon, tamang serbisyo at inspirasyon. Salamat sa muling pagiging bahagi ng ating masayang pagsasama dito sa Talk and Public Service Program na Health and Travel at Serbisyo Publiko na 15 taon na tayo magkakasama. Ngayon ay January 23, 2024, araw ng Martes. Alamin muna natin ang kaganapan na sa SSS o Social Security System sa pamamagitan ng balitang SSS. May alok na bababang interest na pension loan ang SSS. Ipinapaabot ng SSS o Social Security System ang panawagan sa kanilang mga retiradong pensyonado na gamitin ng PLP o ang Low Interest Pension Loan Program para sa kanilang agarang pangangailangan kaysa sa pangsanla sa mga nag-ooperate ng sanglang ATM lenders. Sinabi ni SSS President at Chief Executive Officer Rolando Ledesma Macasaet na inilunsad ang PLP upang matulungan ang mga retiradong pensyonado sa kanilang agarang pangangailangan sa pamamagitan ng loan program na may bababang interest na 10% kada taon na binabase sa principal na balanse na malayo sa mainaalok na mga loan sharks. Dagdag sa mababang interest, hindi namin hinihingi sa kanila ang isuko ang kanilang ATM cards bilang collateral. Kabaliktaran ng gawain ng ilang pribadong lending institution. Wala rin kaming singiled na processing o service fee kapag sila ay kumuha ng pension loan, ani ni PCEO Macasaet. Ang mga kwalipikadong retiradong pensyonado ay maaaring umutang ng halaga na hanggang sa 3, 6, 9 o 12 beses ng kanilang basic monthly pension plus ang karagdagan na 1,000 na benepisyo o ang kanilang buong buwan ng pensyon na may maximum loan amount na 200,000. Bukod dito, pagtitiyak ng SSS na ang kanilang take-home pension ay hindi bababa sa 47.25% na kanilang buong buwan ng pensyon kapag nagsimula silang magbayad ng buwan ng amortization para sa pension loan. Sinabi pa ng SSSP CEO na ang PLP o Pension Loan Program ay meron ding isang pina-extended na panahon ng pagbabayad. Ang unang buwan ng amortization para sa pension loan ay babayaran sa ikalawang buwan matapos aprubahan ng loan. Bukod dito, ang 1% service fee ay hindi rin kasama. Upang ma-qualify para sa PLP, ang retiradong pensyonado ay dapat na 85 taon gulang o mas bata sa katapusan ng huling buwan ng term ng loan. Walang kaltas tulad ng natitirang loan balance, benefits overpayment payable sa SSS at iba pa mula sa kanilang buwan ng pensyon. Walang existing advance pension sa ilalim ng SSS Calamity Assistance Package. Tumatanggap ng kanilang regular na buwan ng pensyon sa loob ng hindi bababa sa 1 buwan at ang status ng pensyon ay active at meron updated na mailing address at mobile number. Ang mga interesadong retiradong pensyonado ay maaaring isumiti ang kanilang loan application sa pinakamalapit na tanggapan ng SSS o sa kanilang my.sss account. Kapag naprubahan ang loan process sa idedeposito sa kanilang itinalagang bank account o Union Bank Quick Card sa loob ng 3 araw na operasyon para sa online application at 5 araw na operasyon kung isinagawa sa tanggapan ng SSS. At ang SSS, meron din pong scam alert. Ayan na, pakinggan po ninyo to at naman nanonood. Nagbibigay babala ang pamunuan ng SSS sa mga miyembro at sa publiko hinggil sa kumakalat na text message ukol sa SSS Scholarship Program. Wala ongoing na scholarship program ang SSS para sa mga miyembro nito o kanyang pamilya at sa publiko.
Huwag maniwala sa mga post, private message at mga tawag na nag-aalok nito. Ito ay isang pangluloko para makuha ang iyong mga personal na information. Huwag maniwala dito at huwag na ito nga ipakalat pa sa iba. Huwag po ninyo i-share. Kapag meron kayong natatanggap na may nag-forward sa inyo, huwag po ninyo i-share. Mag-isip, magtanong at maging mapanuri. Sa datos mula mismo sa CSC o sa Civil Service Commission, nasa 832,812 ang kabuang bilang ng mga JO o job orders o COS o contract of service sa mga tanggapan ng pamahalaan sa buong bansa. Ito ay empleyado na bagatmat na sa gobyerno ay walang employer-employee relationship, kaya hindi saklaw ng mga pangunahing benepisyo, katulad ng social pension. Ang kanilang kalagayan sa hinaharap ang iniisip ng SSS kung kaya sinimulan ang programang Kasangga Collect Program. Ito ang pag-usapan natin ngayong umaga at makakasama natin si Sir J. Labadia, head siya ng Media Affairs Department mula po sa SSS. Magandang umaga, Sir J. Labadia. Mabuting araw, Doc Hilda, at sa lahat po ng nakikinig at nanonood po ng ating programa. Yes po, bago natin pag-usapan ang Kasangga Collect Program, yung tanong ko muna regarding do sa balita natin ng SSS Balita. Yung una, regarding po sa pension loan program, ito po ay ongoing, di ba? Yes po, Doktora. Ongoing po itong program po natin para sa mga retiree pensioners po, yung pension loan program po. Yes, at dito naman sa scam alert, na meron ba sa ngayon yun, kasi siguro akala nila na yung parang naghahanda para school opening, na meron kumakalat na ang meron na naman ang SSS Scholarship Program. Opo, yun po, paalala po sa ating lahat ng mga members po, no, na huwag pong maniwala dun sa kumakalat po na scam alert na meron po tayong ino-offer na scholarship program. Kung meron po tayong mga updates na kailangan po malaman, subaybayan lang po yung ating official Facebook page para sa mga announcements po. At yan po, hawak po kayo basta-basta maniwala. Kung talaga gusto ma-verify, tingnan lang po din yung mga social media page po ng SSS. Dito po sa Philippine Social Security System, SSS. Yun ang talagang FB page po ng SSS. Hindi yung Philippine Social Security kasi hindi yung sa SSS. Yung meron pang SSS. Ngayon, umpisa na natin, Sir J. Para maintindihan ng mga miyembro at ng publiko, ano ba itong Kasangga Collect Program na pinatutupad ngayon ng SSS? Opo, ito pong Kasangga Collect Program or KCP ay isang programa po ng SSS para po sa ating mga job order o contract of service workers na nagtatrabaho po sa mga sangay ng pamahalaan at organizations. Ang layunin po nito ay mabigyan po sila ng social security coverage dahil gaya po ng nabanggit po sa ating paunang balita po kanina na ang mga JO or COS po na nagtatrabaho sa government agencies po ay hindi po sila covered ng GSIS. So, ang SSS po ang nagbibigay sa pamamagitan ng programang ito ng Social Security Protection po para sa kanila. Ito, sino-sino naman ang maaring makasali o makasama sa Kasangga Collect Program? Opo, ang sakop po ng ating programa ay yung ating mga job order workers. Gayon din po yung mga contract of service workers na hindi po sakop ng GSIS. So, ito po yung mga nasa national government agencies, pwede rin po sa mga local government units natin katulad ng mga barangays, state universities and colleges, and local water districts. At ano po, Sir J, ang pinagtataka ko lang, bakit ang SSS ang siyang napapatupad nitong ganitong klase programa at hindi ang GSIS o ang Government Service Insurance System, lalo pa sa mga National Government Agency at sa mga LGUs na nagtatrabaho ang mga JOs o mga COS? Opo, ang SSS po ang nagpapatupad ng programang ito dahil yung ating program, yung Social Security Program, ang SSS po ang tagapangasiwa ng SSS sa Social Security Protection po ng ating mga JOs and COS workers po.
Kasi po ang GSIS naman po, ang kanilang covered naman po yung program is just para po sa mga regular or mga regular na kawani po ng gobyerno. Yung mga sa ano, yung mga nasa barangay, pwede din ba sila kasama dito? Yes po, Doktora. Katulad po ng nabanggit po natin kanina na maaari din pong sumailalim sa Kasangga Collect Program yung ating mga LGUs katulad po ng mga barangays po. Pero through DILG po ba sila mag-apply o pwede na yung mismo barangay chairman ang siyang lalapit sa SSS? Maaari din po yung ating mga barangay sa mga lokal na pamahalaan. Pwede po silang humingi or makipag-ugnayan po sa ating mga branches po, no? Para yung kanilang barangay is maging under po ng Kasangga Collect Program. Pwede naman pong dumiretso naman po sila sa ating mga branch offices. So ang tanong nila, papaano ang proseso ng programang ito? Opo, yung under ng Kasangga Collect Program, number one po kasi ang layunin nito is makapagbayad ng regular din yung ating mga job order and COS workers. So, under the program po, meron po tayong memorandum of agreement na pipirmahan po ng both parties po nung yung ating participating na government agency or yung LG or yung barangay and then yung SSS. Then once na mapirmahan po itong memorandum of agreement, effective na po yung ating KCP, yung Kasangga Collect Program. So under ng ating program, yung kanilang mga job order or COS workers po, sila po ay i-register po sa SSS as self-employed. And then yung ating yung kanilang government agency na sila po ang magde-deduct in whole ng contribution po ng kanilang mga job order and COS workers, and then i-remit po nila to monthly sa SSS through payment reference number. Parang katulad din po ng mga regular employer po. So, ito po ay gene-generate din po online. So, meron din pong account yung kanilang yung participating agency na para makapag-remit po silang regular ng contributions ng kanilang job order and COS workers po sa SSS. So ito naman so nabanggit mo, kapag meron ng memorandum of understanding, so ang yung kung sino man LGO, pamalaan, yung kanilang HR department, ang bahala na ikakaltas na sa sahod nila. Yes po, Doktora. Tama po. Ang HR po nila o kung sino pa mang in charge po sa kanilang agency, yun po ang magde-deduct ng through payroll deduction yung contribution po nila na i-remit monthly sa SSS. Itong Kasangga Collect Program, kasi doon sa Kasangga talaga may tatlong SSS. Ito pag sinabi mo Kasangga Program, hindi nyo kasama ang PhilHealth saka ang Pag-ibig. Ito ay purely for SSS lamang. Yes po, Doctor. This is purely for SSS lamang po. O sa ngayon, ilan na ang mga JOs o yung mga nasa contract o service na napabilang na sa Kasangga program ng SSS? Base po sa latest po natin na data po ng as of October 2023, umabot na po tayo sa humigit 400,000 po ng bilang ng mga self-employed members na i-rehistro po natin sa ilalim ng Kasangga Collect Program. So, assist na nung kayo ay meron na itong Kasangga Collect Program, ano ang naging reaksyon ng mga JOs o mga contract of service na meron na sila, kumbaga meron na sila inaasahan sa future nila kung sakali hindi pa sila ma-permanent, hindi sila makakasama pa sa GSIS, pero at least meron na sila sa SSS. Opo, actually maganda na rin po yung naging reception po ng ating mga participating na mga government agencies, lalong-lalo na po yung mga ating mga members like yung mga JOs po, yung mga COS workers po na habang sila po ay nagtatrabaho na hindi naman po sila kasi covered ng GSIS, is meron po silang maasahan in the long run na kapag nag-retiro na po sila dahil na makakapaghulog na sila regularly ng kanilang monthly contribution. Dahil alam naman po natin na kapag individually, minsan nariyan po yung nakakalimutan natin yung paghulog. Well, dahil sa programang ito, mas magiging masistema po yung pagre-remit ng kanilang contribution which is through salary deduction. So magiging entitled na rin po sila sa mga benefits po under the Social Security Program.
ano-ano naman mga benepisyo ang maaaring ma-avail ng isang job order o sa mga contract of service na miyembro ng SSS? Opo, yung ating mga benefits po, yung sickness, pwede po sila makapag-avail kung sakaling magkasakit po sila, maternity para sa ating mga female na job order COS workers, disability and retirement, death and funeral. Dahil sila rin po ay registered as self-employed, meron din po silang benefits under the EC program o Employee Compensation Program. Kung sakaling work-related po yung pagkakasakit nila, yung pagkabalda at kung yung pagkamatay, pwede po sila makapag-avail under the EC program bukod po dun sa SSS na benefits na makukuha po nila. Sir Jay, paano kung ang isang JO ay hindi na na-renew o kaya naman ay naging permanent employee na o let's say lumipat naman siya sa private company, ano mangyayari dito kapag hindi sila na-renew ang JO? Pero minsan hindi na-renew. So ano mangyayari sa kanilang hulog? Yung kanilang hulog, dahil naman po tayo pagka naghulog po tayo sa SSS, once na nabayaran po yan, intact po yung inyong hulog hanggang sa mag-retiro po kayo, umabot po kayo ng edad na 6 years old. Ngayon po para sa mga JOs and COS workers na hindi po sila ma-renew sa kanilang kontrata or kaya naman po is na permanent na pula or na regular na sila sa pinapasukan po nilang government agency, maaari pa rin nilang ipagpatuloy yung kanilang paghuhulog. Kung sila ay na-regular, pwede po silang maghulog as voluntary member. Kung hindi naman na-renew at wala naman po silang wala pang work, pwede rin po silang maghulog as voluntary member. Kung sila naman po ay lumipat naman po sa private company, yun po, mandated naman po na i-report nila yung kanilang SS number sa kanilang employer, and then yung employer po is ang magre-remit po ng kanilang contribution with the employer share naman po. So, ibig sabihin, Sir Jay, kapag sila nasa government agency, and then dina-renew ang kanilang kontrata, and then nalipat naman sila sa private company, yung SSS number nila, nung time na sa pamalaan, at naging private, the same SSS number. Yes po, tama po yun, Doktora. Yung ating Social Security number po is lifetime na po yan. So, paano rin po, no, advice na rin po sa ating mga members kasi minsan po pagka nakakalimutan nila yung kanilang SS number po is nag-a-apply ng bago. Pero before po kayo mag-apply, i-check naman po ng SSS kung baka meron po kayong record na po para hindi po maiwasan po natin yung magkaroon po ng mga multiple SS numbers po. Tapos nabanggit mo kanina, kapag sila ay naging permanent, so sabihin natin meron na silang civil service eligibility. So pumasok na sila as permanent employee na. Kung ang kanilang contribution sa SSS ay below 120 contribution, so pinapayo natin sila na ipagpatuloy pa nila na hanggang ma-reach nila ang 120 para kapag sila ay nagretiro na, siyempre meron sila makukuha sa GSIS. At the same time, may makukuha pa rin ba sila sa SSS? Yes po, yung ating mga JOs po na dating under po ng Kasangga Collect Program po, no, pag na-regular na po sila, maaari din naman po nila ipagpatuloy yung kanilang paghuhulog as voluntary member. Para kahit pa paano naman po, makakwalify naman po sila for the retirement benefit kapag na-reach na po nila yung age na 60 years old po. Hindi naman pinagbabawal na iisa lang. Let's say, kung meron kang GSIS lang pwede mo makuha ang monthly pension. Yung SSS mawawala. Wala namang ganoon. Wala naman po tayong ganun, Doktora. As long na mag-qualify po yung ating member for the Social Security na retirement benefit, pwede po siya mag-apply. Ano naman pwedeng gawin ng mga JOs na ang kanilang ahensya o LGU ay hindi pa nagbabalak na pumasok sa Kasangga program? Pero syempre, habang maaga pa, habang bata pa, nais nila maging miyembro ng SSS. Opo, yung ating mga job orders po, pwede naman po nilang i-encourage po yung kanilang agency na pinapasukan po na makipag-ugnayan po sa kanilang sa pinakamalapit po na branch po ng SSS. Maganda po kasi yung ating programang ito at makakatulong po sa kanila lalo na po na hindi nga po sila covered ng GSIS. Ngayon po kung halimbawa hindi pa naman po under ng KCP yung kanilang agency, kung sila naman po ay merong dati na pong SS number, pwede po nilang ipagpatuloy yon sa paghuhulog
as voluntary member. O kung sila naman po ay wala pa, pwedeng mag-apply online as self-employed po sa ating website po para makapag-remit din po sila ng kanilang monthly contributions po. Ayun po, mas maganda rin po na ma-encourage po natin yung ating HR po na makipag-tie up po sa SSS para po sa Kasangga Collect Program. Dahil maganda po ang benefits po nito para sa mga JOs and COS na nagwo-work dahil ito po ay protection din po sa kanila, no? Dahil kung sakaling magkasakit sila or magkaroon po ng disability, is makaka-avail po sila ng benefits po under the Social Security Program. Ano mangyayari, Sir Jay? Yung kanina nabanggit mo na yung merong multiple SSS number, and then kapag sila magre-retire na, yun sa, let's say kung sa isang number, meron siya ilang hulog, and then sa itong number naman, ilan ng hulog, pwede ba pagbuuin niya para madagdagan ang kanyang contribution? Yes po, Dr. Tama po. Yung proseso naman po natin, chine-check naman po natin yan kung may yung mga cases po, no? Kasi nung araw naman po, hindi pa po tayo digitalize yung ating records, no? So yung mga may cases po na mga may multiple SS number po, talagang chine-check naman po ng ating mga processors kung may hulog po yan, and then kino-consolidate po yan sa isang SS number po. So yung isang SS number, ika-cancel na po natin yon, and then mariretain yung isa na lang po. At may katanungan dito, siya daw po ay self-employed. O kaya ibig sabihin, self-employed, meron siyang company at meron din siyang mga trabahador. So, syempre, ginagawa ng accountant, syempre, nire-report siya as self-employed, as self-employer. Kasama din po ba sila? Kapag sila nagretiro, meron din po ba sila maasahan bilang bilang employer sila? Kaya self-employed ang tawag sa kanila. Opo, base po doon sa katanungan po ng ating taga-subaybay po, no, I think siya po isang single proprietor po, no, may business po siya. Yes. Nagahulog po siya as self-employed po, once na ma-meet po niya yung qualifying number of contributions na 120 months po, at the age of 60, pwede naman po siya mag-file ng retirement benefit na po. At last week, di ba napag-usapan natin tungkol doon sa AKOP? And then, siyempre, ito ay napot nila sa YouTube channel. And then, gumawa din ako ng Chinese version, which is marami talaga mga kumbaga, natatakot na maputol. Ngayon, ang sabi ko, ito ay magsisimula pa ng March 2024. Eh, marami dyan excited. Sabi na, baka pwede na ba kami magpa-AKOP ngayong January? Hindi na kami maghihintay ng March. Pwede ba nilang gawin yun? Kung gusto po nilang mag-report ng mas maaga, pwede naman po as early as 1 month before, pwede na po sila mag-AKOP po. Para hindi naman po sila hindi po ma-suspend yung kanilang retirement benefit. Lalong-lalo na po yung mga galing abroad po na uuwi dito sa Pilipinas, magbabakasyon. Kung gusto naman po nila mag-file ng maaga, pwede naman po yan mag-file po sila ng maaga. At meron din nagtatanong sa akin, ang birthday daw niya ay sa buwan ng Nobyembre. Tapos sabi na napanood niya na March magsisimula na itong AKOP para sa mga 80 years old or more than 80. Eh sabi kasi silang dalawang mag-asawa ay parehong more than 80. Sabi niya, pwede na ba pagsabayin na March pa lang magpapa-AKOP siya, pero October, November pa mga birthday nila. Opo, pwede naman po. Pag-file na lang sila dahil may mga cases naman po na mga mag-asawa sabay po pupunta sa SSS. O kaya naman po, pwede rin po na yung kanilang form para hindi na po sila pumunta sa ating mga branches, pwede naman na i-email na lang nila or snail mail po yung application form nila for AKOP and then yung supporting document po. So pwede pa rin sa mga talaga as senior natin na mahina na talaga, na hindi na makalakad ng malayo, ayaw na lumabas ng bahay. At meron din ako nakausap na ang kanyang asawa ay bedridden na pwede sa bahay nilang gawin. Tapos kasi ang turo ko sa kanila, di bumili ka ng isang latest na newspaper. Sabi ko, let's say, kung Manila Bulletin, Inquirer o Philippine Star, iligay mo dito sa may dip-dip ng asawa mo, picturean mo,
And then yun na ipapakita mo sa SSS. Pwede ganun gawin ng kanyang asawa o kayong anak niya. Opo, pwede naman po basta meron pong authorization po yung kung sino naman po yung magfa-file ng kanilang ACOP application form. Tapos yung sa ano naman, sa pagpipirma, kung hindi na kaya pumirma yung ating retiree pensioner, ano to, TAMMART na lang o yung authorized representative niya ang pipirma para sa kanya? Opo, I think yung ating application form naman po, kung in case nga po yung ating member na hindi na kayang pumirma, meron pong option doon na pwede yung TAMMART basta meron pong mag-witness po doon. At ito naman ay talaga, itong ACOP for retiree pensioner, ay inuulit ko, ito ay para sa 80 years old or more than 80 years old. Pero kung wala pa silang 80, retiree pensioner, hindi nila kailangan magpa-ACOP, Sir Jay. Yung ating ACOP po, yung ating changes lang naman po dun sa effective no po ng March 2024, yung mga retirement pensioner na residing in the Philippines na 80 years old and above, yun po ang kailangan po na mag-file for ACOP. Pero yung mga below 80 years old na naninirahan po dito sa Pilipinas, hindi na po nila kailangan mag-report po for ACOP. Ang sakop lang naman din po nito yung mga retirement pensioner po na nasa abroad, yung ating mga total disability pensioners, yung death and survivor pensioners, gayon din po yung ating mga dependents or under guardianship. At syempre, meron pa rin na nag-react. Bakit kung kailan kami matatanda, kami hirap na maglakad, tapos kami ang pinapaakop? Yan ang tanong nila. Opo. Naintindihan naman po natin yung kanilang saloobin po na kung bakit po kung kailan po na 80 years old po. Ngayon po, kaya nga po may option po tayo na kung ang ating member po na hindi na po kayang sumadya sa ating mga branches, pwede naman po na mag-file for ACOP through email or snail mail o kaya naman po yung kanilang application form ay ipadala na lamang po nila sa kanilang authorized representative. And then sa mga sa mga pensioner natin, kasi meron akong dalawa na encounter na ang kanilang SSS pension, kasi ito yung mga ito mga kadalasan, ito mga matatanda na mas maagang panahon. So ang kanilang pension lahat ay pumapasok sa savings book nila. Ngayon, napanood nila itong programa natin at napanood din nila sa YouTube channel na ang sa akin, pinapayo ko sa kanila na i-convert to ATM card. Pero ang nagiging problema, ang sinasabi lagi ng mga manager, ay hindi namin pwede siya i-convert sa ATM kasi magiging ibang number. Sabi ko, isang number lang yun, sa bangko lang gagawa. So, ang ginawa ko, ang sinuggest ko, pumunta kayo sa pinakamalapit na SSS branches at sabihin po ninyo, dalhin po ninyo yung passbook, savings book, and sabihin po ninyo sa SSS, gusto nyo magawing ATM pero ayaw ng bangko, so hingi na lang sila ng LOI, letter of introduction, para ibigay doon sa manager. Tama po ba yun? Opo. Kung kasi policy naman po, may mga bangko po na gano'n, no, kung gusto nilang magpa-convert into ATM, talaga naman pong baka kailangan another savings account number po, no. Kung talagang gano'n yung kanilang policy, humingi na lamang po sila sa ating mga branches po ng LOI para makapag-open ng account para pwede na po sila mag-withdraw through ATM. Ngayon po, kung nag-change sila ng bank account, babalik po sila sa SSS to report naman yung kanilang bagong savings account number po para ma-update po na yung susunod na mga pension po na matatanggap nila ay doon na po i-deposit or i-credit ng SSS. So dapat, pero ano ba tamang proseso? Si SSS muna, pupunta sila sa SSS para humingi ng LOI? O pwede na talagang gawin yan ng bangko na hindi na kailangan pumunta pa sa SSS? Depende po, Doktora, sa policy ng bangko mo. No, so kung halimbawa po kailangan mag-open ng panibagong account for a retirement benefit, kailangan din po talagang humingi sa amin ng LOI para po sa SS benefit ng kanilang matatanggap through the ATM po na savings account. Alam mo, Sir Jay, ang nakakatawa dito, yung isa
iisa sa tinuruan ko, o ako na mismo pumunta, humingi ako ng LOI, binigay ko sa kanya kasi matanda na. Alam mo ba, Sir Jay, pagkapasok lang niya sa bangko, hawak-hawak niya yung nasa kamay niya, di naman na kinuha sa kanya. Tapos kinonvert naman sa ATM card na pwede palang gawin na pinapahirapan pa talaga ating mga pensioner. Opo. Depende naman po kasi yun sa policy ng bangko. Kung halimbawa naman po na pwedeng ma-retain yung kanilang savings account number and then bibigyan po sila ng, bukod po dun sa passbook nila, bibigyan sila ng ATM. Depende po yun. Kaya hindi na po nila hiningi siguro yung kanilang nakuhang LOI sa SSS. Hindi, kasi sa tingin ko, alam niya na pumunta na sa SSS, natakot na yung manager kasi pag hindi pa rin niya i-convert, susumbong sila. Kaya sabi niya, alam mo, pumunta ako sa SSS, tapos pagdala ko, hawak-hawak ko na yung papel, nakita lang niya yung papel, di naman niya kinuha sa akin, tapos ginawa naman. Talaga sabi niya, itong bangko na to, galit na galit siya, pero hayaan mo na, basta ma-convert lang siya sa ATM. Opo. So, gano'n talaga, habang buhay pa kayo, hindi pa habang buhay, habang malakas pa kayo, at nasa savings book pa ang iyong pera, i-convertan nyo kagad sa ATM. Tingnan mo itong mga sinasabi ko sa yung mga halimbawa. Kumbaga, kaya pa nila pumunta sa bangko. Gano'n na, nahirapan na nga sila, di ba? Kaya habang maaga pa, habang kaya pa niyo maglakad, kahit na hindi kayo kaya na maglakad, yung ATM pwede man lang yung i-authorize sa iyong anak, di ba? O yung asawa para makapag-withdraw. Pero once na sa savings, di mo makukuha yan kahit asawa mo. Kaya yan ang laging paulit-ulit ko sinasabi sa inyo, kapag yung SSS pension ay nasa savings book, habang maaga pa, convert na din nyo sa ATM card. Opo. Tsaka parang exercise na rin po yun, no, na makapaglakad-lakad na rin po yung ating, kahit pa paano yung ating mga pensioner. Pero paalala lang po, no, dahil naka-ATM na debit card po sila, no, dapat yung pagkakatiwalaan po nila ng kanilang mga premiums, yung kanilang mga kaanak, yung anak po nila, yung asawa nila. Kasi baka pag sa ibang tao ipagkatiwala, baka sila naman po ay maloko naman po. So mahirap naman po yung gano'n na akala nila walang pumapasok, yung pala ay kinukuha na po ng pinagkatiwalaan nila yung kanilang pension. Oo, kaya naman, tuwing pinapa-withdraw nila, yung kanilang ATM card, pag uwi nila sa bahay, pag abot ng pera, kunin nila ulit yung ATM card. Sila dapat na magtatago. Wag na ibibigay permi sa kanila para masiguro na tuwing buwan na kung buwan-buwan o gusto mo every other 2 months o monthly mo kukunin yung pera, alam mo kasi ikaw nasa inyo ang iyong ATM card. Wag niyo basta ibigay na lang sa kanya. Opo. Tama po yun, Doktora. At Sir Jay, sa bahagi ito, nais natin na humingi ng mensahe o anumang announcement mula sa iyo. Ano po bang magandang balita o announcement mula po sa SSS? Opo, yung ating announcement po, yung gaya po na ating katulad na nabanggit po natin kanina na yung ating AKOP po, no, effective po yan this coming month of March 2024 na yung ating mga retirement pensioner po na residing dito sa Philippines na 80 years old above ay kailangan na pong mag-report for AKOP. And the rest po na na mga pensioners o retiree pensioners na nasa Philippines naman po na below 80, no need na po mag-report. Yung na lang po, yung mga nasa abroad. And then for other updates po na palagi po silang tumutok sa ating mga social media pages o katulad po ng Facebook kapag may mga announcements po tayo para po updated po sila and aware na kung halimbawa may mga natatanggap po sila ng mga offer po katulad po ng nabanggit natin kanina na may ino-offer daw ng scholarship ang SSS, which is hindi po totoo yun. So para ma-verify nyo po yung veracity or kung tama po talaga yung mga natatanggap ninyo is always check po, sundan po ninyo ating mga official social media pages po. At para po sa mga questions po, pwede po kayong magpadala ng email sa Usap Tayo. Ang spelling po nun is ussap tayo@sss.gov.ph. So pwede rin naman po kayong mag-login sa ating CRMS, yung Usap Tayo portal po. I-google na lamang po nila, then mag-login po doon. Kung may mga follow-ups po kayo ng mga application or benefits or queries, pwede mo nyo pong i-send po doon at nakaantabay naman po ang ating mga customer service representatives para sagutin yung kanilang mga katanungan. Yes po. Maraming salamat po, Sir Jay.
Thank sa you, oras na Dr. binigay mo sa programang Health and Travel at Serbisyo Publiko. Thank you po. Muli, ang nakasama natin ay si Sir Jay Labadia. Siya po ang Head of Media Affairs Department mula po sa SSS. Kung meron po kayong mga katanungan o gustong linawin na mga bagay-bagay, huwag kayong makatubiling magpadala ng mensahe sa ating mga social media account at asahan po na ipaparating natin yan sa SSS. Ito ay bahagi ng ating pagbibigay ng serbisyo publiko at sa hangarin ng SSS na kayo ay mapaglingkuran dahil nais ng SSS sa bawat Pilipino ay protektado. So kung meron po kayong katanungan, mag-message lang po kayo dito sa comment. And then kung kaya kong sagutin, ako na mismo sasagot. Pero kung di ko kaya sagutin, ito po ay pag-uusapan namin sa next episode po namin. Kaya muli po, ang makakasama natin ang SSS sa January 30, next Tuesday. Sa January 30, 2024. Samantala, ang oras sa buong kapuluan ng Pilipinas ay ganap ng 9:11 ng umaga, Kautiam sa Pithon sa Aki. Sa pagbabalik ng programang Health and Travel at Serbisyo Publiko, papasadahan naman natin ang mga headlines ng mga mahalagang balita na dapat ninyong malaman ngayong araw na ito, araw ng Martes. Back to DWBL Studio. Health and Travel at Serbisyo Publiko. Serbisyo Publiko with Dr. Hilda C. Ong. Ang programang tunay na serbisyo publiko na nakaka-touch ng puso. Health and Travel at Serbisyo Publiko. Ang programang tunay na serbisyo publiko na nakaka-touch ng puso.